nakadiskubre kami ng bagong universo. Nasa loob mismo ito, hindi paralel sa atin. Nandyan lang ito sa paligid natin at lumalabas lang sa napakaliit na sukat. Pahingi lang ng ilang dosenang minuto, ipapakita ko sa iyo ang palabas. Sa mundong ito ng napakaliit na unti-unti nating sinimulang tuklasin, halos isang siglo na ang nakalipas, ang mga fenomenon na nakikita natin ay may kakaibang nakakagulo. Ayaw manatili sa pwesto ang materya ron? Maaring sabay-sabay sa iba't ibang lugar ang mga bagay. Dalawang partikulo na magkahiwalay ng libu-libong kilometro ay maaring agad magkaapektuhan at ang kilos nila ay literal na nakadepende sa paraan. At sa mundong ito na parang panaginip, posible rin makadaan sa mga pader at sabay na tahakin ang maraming daan. Kahit na ang lahat ng mga kababalagang ito ay lumalabas lang sa sukatan ng napakaliit, ang pag-aaral dito ay nagdulot ng napakalaking epekto. Makikikita ninyo na ang pagtuklas sa bahaging ito ng realidad ay nagbago sa pananaw natin sa mundo at binibigyang diin ang tanong tungkol sa hangganan ng nakakagulat na universo at ng pamilyar na mundong nararanasan natin araw-araw. Hanggang sa dulo ng ika-19 na siglo, naniniwala ang lahat ng pisiko na ang universo ay ginagabayan ng matatag at mahuhulaang batas. Nabubuhay at namamatay tayo habang di nagbabago ang mga likas na batas kahit tumingin tayo sa iba. Kahit nakapikit ka, nariyan pa rin ang upuang inuupuan mo at umiikot pa rin ang mga planeta. Kung magpapalipad ka ng kanyon na bala o mansanas, palagi silang babagsak pabalik sa lupa. Si Newton ay tila pumapalakpak mula sa kanyang libingan sa unibersong madaling hulaan kung saan ang kilos ng mga bagay ay sumusunod sa lohikal at eleganteng mga batas na palagi nating nakikita. Kahit lohikal na bumabagsak ang isang bagay, hindi ibig sabihin ay madali nating nauunawaan ang mga batas ng kalikasan na namamahala rito. Sa matagal na panahon, ang mga siyentipikong nais maintindihan ang puwersang namamahala sa universo ay tila humaharap sa napakakomplikadong makinang mekanikal. Walang manual ng instruksyon, sobrang hirap intindihin. Pero may kutob ka na andyan lahat ng piraso at sa tiyaga at sipag, posibleng mahanap ang lohika nito. Para sa marami, noon ay tinuring ang agham bilang sining at paraan ng pag-unawa sa kalikasan na parang isang malaking orasan na may gear na perpektong nantutugma sa bawat tiktak. Sa mundong ito na siyang ginagalawan natin araw-araw, ang mga sanhi ay may mga epekto. Kung bibitawan ko ang isang bowling ball mula sa taas na ito, kaya kung tantiyahin ang epekto nito sa sahig ko at alam kong hindi ito mapupunta sa bahay ng kapitbahay. Kung palalawakin pa natin ang lohika, naiisip natin na sa teorya kung alam natin halos lahat ng posisyon at bilis ng bawat partikulo sa universo. Ngayon, sa prinsipyo, parang isang dakilang orasanerong alam ang lahat, dapat nating kayang hulaan ng eksakto ang hinaharap at ito ay magpakailanman. Isang araw, biglang nabasag ang dating predictable na universong ito na parang walang babala. At kasabay nito, unti-unti ring nagkagulo ang paraan natin ng pag-unawa sa realidad. Natawa si Alice. Wala namang silbi. Sabi niya, hindi mo kayang paniwalaan ang imposibleng bagay. Baka hindi ka lang sanay, sagot ng Reyna. Noong bata ako, nag-ensayo ako ng kalahating oras araw-araw. Minsan, naniwala ako sa 6 na imposibleng bagay bago mag-almusal. Ang komportableng araw-araw na pamumuhay ay nagsimulang tuluyang magbago noong simula na ika-20 siglo mula nang magsimulang pag-aralan ang kilos ng mga atomo, elektron at photon, sa madaling salita, ang materya sa napakaliit na sukat. Noong panahong iyon, kumbinsido ang karamihan sa mga siyentipiko, malapit na magtagumpay ang makabagong pisika. Nagkakatugma ang kuryente, magnetismo, termodinamika at kimika. Kailangan na lang ayusin ang mga decimal at maililista na natin ang lahat ng batas ng kalikasan. Hindi na ito magtatagal, malapit na itong matapos. Pero sa simula ng ika-20 siglo, may ilang maliit na bagay pang dapat lutasin. May ilang mga bagay na hindi natin maintindihan ang kilos at parang napapahirap sa tila maayos na takbo ng klasikong mekanika. Sa huli, magdudulot ito ng bitak sa pundasyon. Nalilito ang mga mananaliksik kapag ang kanilang mga teorya noon ay taliwas sa obserbasyon nila.
Halimbawa, ayon sa mga teoryang ito, ang mga elektron sa paligid ng nucleus ng atomo ay dapat munang umikot ng palit bago bumagsak dito sa loob ng ilang nanosegundo. Kaya, hindi dapat umiiral ang atomo. Malinaw namang hindi totoo dahil nandito tayo. At pagkatapos, meron ding tinatawag na ultraviolet catastrophe na nakuha ang pangalan dahil ayon sa klasikong mekanika, ang dami ng energyang inilalabas ng isang simpleng apoy sa fireplace ay dapat na walang hanggan. Kaya dapat agad napatay ang lahat ng nagsindi nito. Na malinaw namang hindi nangyari dahil nandito pa tayo. Sa huli, may kakaibang photoelectric effect kung saan ang alon ng liwanag ay nagiging bugso ng partikulo. Hindi ko na pahahabain ang tungkol sa eksperimentong nagpanalo kay Einstein ng Nobel Prize sa pisika. Mahalagang tandaan na habang nilulutas nila ang maliliit na anomalya, nagkaroon ng malaking problema ang mga mananaliksik. Parang buto lang pala yon na nakausli mula sa napakalawak na kapatagan ng mga mamot. Dahil bawat isa sa mga anomalya na ito ay mabilis na naging parang pintuang bukas papunta sa isang bagong universo. Na noon ay hindi pa natin napapansin at nang matuklasan ito, napilitan tayong bumuo ng mga kamangha-mangha at lubang nakalilitong eksperimento na magtutulak sa atin at hindi ito maliit na bagay na muling isipin ang kalikasan ng realidad. Mic drop, universo. Baka sinasabi nyo na OA ako. Kaya ang gagawin natin, hahayaan ko kayong magdesisyon. Ganito ang usapan. Ibabahagi ko sa inyo sa malawak na balangkas kung ano ang natuklasan natin sa napakaliit na antas. Kayo ang huhusga kung sapat ang mga natuklasan para masabing ang alam natin sa realidad ay gumuho na parang kastilyong baraha na tinangay ng bagyong puno ng ano ba yan. Simulan natin ang pag-explore sa nakakagulat na ugali sa maliliit na sukat gamit ang dualidad ng alon at partikulo. Sinasabi nito ng materya sa napakaliit na sukat ay parang partikulo at alon. Parang nagbabago ang pagkakakilanlan nito depende sa sinusukat natin o hindi. Kapag gumagalaw ang mga subatomikong partikulo na ito, kung hindi natin sila tinitingnan ng mas detalyado, kung hindi tayo nakikialam kahit kailan. Kung ganon, maaari nilang tahakin ng sabay-sabay ang lahat ng posibleng daan para sa kanila. At tanging kapag sinubukan nating sukatin kung nasaan ang isang partikulo, doon lamang ito tumitigil sa pag-uugali bilang isang alon at biglang nagiging isang tuldok. Kaya sa antas ng quantum, ang isang partikulo tulad ng electron, isang bagay na karaniwan nating iniisip na may pisikal na anyo at tiyak na posisyon, ay umiral bilang alon ng posibilidad ng presensya. Isang ulap ng posibilidad na guguho at magkakaroon lang ng tiyak na lokasyon kapag inoobserbahan natin. Sa madaling salita, sa napakalit na sukat, tuwing susubukan mong hulihin ang ulap gamit ang tinidor, nagiging gisantes ito. Nasa isang lugar lang ang bulang ito. Sang-ayon ka ba? Pero sa antas ng atomiko, sa sukat ng quantum, dahil sa tinatawag na prinsipyo ng superposition ng mga estado, gumuho ang ganitong tila malinaw na palagay at ang isang partikulo ay isang alon na maaaring nasa maraming magkakapatong na estado ng sabay-sabay. Kaya ang isang electron ay maaaring sabay na nasa dalawang posisyon at magkaroon ng maraming bilis at nasa iba't ibang antas ng enerhiya. Hindi ito dahil hindi natin alam ang lokasyon ng electron hanggat di natin sinusukat ito. Ibig sabihin, pwede talaga itong nasa iba't ibang lugar sabay-sabay. Doon lang, kapag sinusubukan nating tukuyin ang estado nito, pinipilit nating pumili ang wave function sa mga posibleng kalagayan. Sa mismong sandali lamang ng pagsukat, nagdedesisyon ang elektron na pumwesto. Sang-ayon tayo na dito, ang sentido komun at ang maliit nitong tinig na nagbibigay ng kapanatagan ay bumubulong sa atin na magkaroon ng lakas ng loob na takasan ang mundong ito. Na kapag pinag-aralan mo ng mabuti, parang hindi talaga umiiral hanggat hindi mo ito tinitingnan. At gayunpaman, ang kaguluhang ito ay napatunayan at nakumpirma ng libu-libong eksperimento. Narito ang bagong antas ng kababalaghan. Sa maliliit na sukat, kapag inoobserbahan ang partikulo, ang bilis at kinaroroonan nito ay laging bahagyang natutukoy ng pagkakataon.
Isang pagkakataon na hindi bunga ng kakulangan sa kaalaman o bunga ng kamangmangan, kundi bahagi talaga ng mga patakaran ng laro na namamahala sa realidad sa ganitong antas ng sukat. Sa microscopicong mundo, sinusunod ang tiyak ng mga patakaran. Sumusunod ito sa mga probabilidad na may mga limitasyon, parang isang dice na medyo nadaya at may mga gilid na mas maliit kaysa sa iba at may mga resulta na ipinagbabawal. Kaya sinasabi natin na sa maliliit na sukat, ang mga bagay ay kuwantisado. Ang isang wave function ay maaari lamang magkaroon ng ilang partikular na anyo o halaga. Ang isang electron ay maaari lamang magkaroon ng ilang tiyak at napakatumpak ng antas ng enerhiya. Il y a donc là, autour de nous, Sa loob natin ay may isang hindi tuloy-tuloy na universo, isang universo ng mga halagang parang hagdan-hagdan kung saan ang mga partikulo ay maaari lamang biglaang lumipat mula sa isang wave function o antas ng enerhiya papunta sa isa pa nang walang anumang pagitan. Kung ang iyong otak ay tumatangging tanggapin ang mga ideyang ito, sabihin mo sa iyong sarili na normal lang yon, mas nakakabahala pa nga kung kabaligtaran ang mangyari. Kung kukunin ko ang bulang ito at ihagis ko ito pataas, sa tingin ko, masasabi natin na kahit hindi ka henyo, basta't hindi mo ito mawawala sa paningin, alam mo eksakto at sa bawat sandali kung nasaan ito. Kung alam natin ang masa at paunang kondisyon ng paghagis, kaya nating hulaan kung saan ito babagsak. Madali lang ito sa umpisa, parang obvious. Pero sa maliit na sukat, parang tumatalong ka sa bintana na umaasang babagsak kang nakatayo at natututo ng mahirap na akrobatikong ersisyo sa isipan mo. Dahil sa ganitong sukat, literal na imposibleng malaman ng eksakto ang parehong bilis at posisyon ng isang partikulo. Habang mas nalalaman mo ang isa sa dalawang halaga, mas nababawasan ang alam mo sa kabila. Kung quantum ang bola, kapag alam ko ang eksaktong posisyon nito, hindi ko malalaman kung saang direksyon at gaano ito kabilis gumalaw. Samantalang kabaliktaran naman, kung malalaman ko ng eksakto ang bilis nito, wala naman akong malalaman sa posisyon nito at maaari itong matagpuan kahit saan sa paligid ko. Ito ay dahil sa prinsipyo ng kawalang katiyakan ni Heisenberg. Habang mas alam natin ang isang katangian, mas nagiging hindi tiyak ang isa pa. Ang likas na katangian ng isang bagay sa kwantong na mundo ay laging bahagyang mailap sa pag-unawa. Ito ang dahilan kung bakit malabo ang pananaw natin at isang aspeto lang ng realidad ang malinaw nating nakikita sa bawat pagkakataon. Gutom ka pa ba sa kakaibang bagay? Tinitiyak kong mabubusog ka sa dalawang huling bahagi na kakainin mo. Simulan natin sa pagtuklas ng kakaibang kakayahan ng mga partikula tulad ng elektron, ang makatawid sa mga pader. Sakayon tayo na kung kukuha ka ng isang bagay sa paligid mo at ihahagis mo ito sa isang pader, maliban na lang kung gawa sa gingerbread ang bahay mo o gumagamit ka ng misil, hindi kailanman makakadaan sa kabila ang bagay na inihagis mo, lalo na nang buo pa rin ito pagdating sa kabila. Kahit ulit-ulitin mo ang eksperimento ng bilyon-bilyong beses, pareho pa rin ang resulta. Sa maliit na sukat, wala rito ang totoo. Ang quantum na partikulo ay kayang tumawid sa tila imposibleng hadlang na para may maliit at di nakikitang lagusan na nagbibigay daan sa kabilang panig. Ang kakaibang bagay na ito ay may papaliwanag dahil sa sukat na iyon, ang mga partikulo ay mga alon din ng probabilidad na kapag may sapat silang enerhiya ay bahagyang nakakapasok sa mga hadlang na kanilang nasasalubong. Kung hindi masyadong makapal ang mga iyon, kaya nilang tawirin. Kaya ang napakaliit na bahagi ng alon ng probabilidad na tumago sa pader ay hindi ibig sabihin na tiyak itong mangyayari sa partikulo. Ngunit sa anyo nitong function ng alon, nasa magkabilang panig ito ng pader ng sabay. At kaya maraming posibilidad na lumitaw ang partikulo sa kabilang panig ng pader kung susubukan nating alamin kung nasaan ito. Sang-ayon ako, kakaiba talaga ito. At sa wakas, narito ang pinakamalaki at huling bahagi. Kung kukuha ka ng dalawang partikulo tulad ng mga elektron at ipapainteract mo sila, maaari mo silang pag-ugnayin. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng quantum na kasunduan na mag-uugnay sa kanila sa iisang estado. Parang may big kiss silang agad na nagdurugtong sa kanila kahit gaano sila kalayo sa isa't isa.
At ang nakakagulo dito, kahit ipadala ang dalawang magkaugnay na partikulo sa magkasalumat na direksyon, kahit pa magkalayo sila ng libu-libong kilometro, nananatili pa rin ang instant na ugnayan nila. Kapag sinukat mo ang isa, alam agad ito ng isa pa at kumikilos din siya kaagad ayon dito. Hindi ilang sandali lang pagkatapos, hindi rin yung tipong may oras pa para magkaroon ng koneksyon sa pagitan nila, kundi agad-agad. Totoo ito, kahit malayo sila sa isa't isa. Parang ayaw ng universo na ituring ang dalawang partikulo o bagay na ito bilang magkahiwalay na entidad. Kasing weird nito na parang hinihila mo ang sinulid at may bulang sinulid na unti-unting naluluwag sa kabilang dulo ng universo. Ang kaibahan lang dito, wala talagang anumang nag-uugnay sa dalawang elementong ito na kayang magkaapektuhan agad-agad at bumubuo pa rin ng isang sistema. Bibigyan ko kayo ng 2 segundo para namnamin lahat ng yan. Kung nandito pa rin kayo, ibig sabihin ay sang-ayon kayo na sa pagtuklas ng bagong bahagi ng realidad, ang larawan ng isang magandang mekanismong parang relo ay nagkadurug-durug na parang confetti. Ang mundo ay hindi lang mas komplikado at kakaiba kaysa sa akala natin. Ito ay lubos na naiiba. Ang paggamit natin ng bagong patakaran ang nagbunsod sa pisikang quantum. Isang theoretical na sandatang nakakatakot dahil sa kamangha-manghang katumpakan nito, naging daan ito sa lahat ng makabagong elektronika. Ang mga laser, LED na ilaw, USB drive, pati na rin ang mga computer, lahat ng ito ay umiiral lamang dahil naiintindihan natin ang mga hindi tiyak na ritmo na namamahala sa mga alanganing sayaw ng mga elektron. Sa pisikang quantum, pwedeng sabay na sa 2 mong paa at maging payong ang isang sapatos. Gayunpaman, kahit kahanga-hanga ang mga natuklasan na nagbunga ng libu-libong bagay, winasak din nila ang marami nating paniniwala. Sa ganitong diwa, parang panaginip at bangungot sila sa ating utak na tuwing naiisip, parang bomba ang epekto ng mga natuklasan at winasak. Ang 3 haligi ng templo ng ating kutob. At sigurado akong, tulad ko, hindi ninyo kayang mabuhay araw-araw nang wala ang mga ito. Ang una sa mga haliging ito ay ang realismo na maaari nating buodin sa ang mundo ay umiiral kahit hindi natin ito tinitingnan. Ang araw ay sumisikat kahit walang nakakakita, ang pagkain ay nariyan pa rin kahit isara ang ref at ang kamera ay di mawawala kahit di ko tinititigan. Aminin natin, practical talaga ito sa araw-araw. Ang ikalawang haligi ay determinismo. Sa mundo, lahat ng nangyayari ay may dahilan, kahit minsan mahirap tukuyin. May mga lohika na kadena, mga kung ito, di yun, pero sa napakaliit na antas, hindi ito totoo. Sa isang banda, dahil hindi natin eksaktong mahuhulaan ang resulta ng isang sukat, kundi ang posibilidad lang nito at dahil minsan wala talagang matukoy na dahilan. Sa ilang kaso na tinalakay ko sa video na ito, maaaring maapektuhan ng mga hindi pa nangyayaring pangyayari ang resulta ng eksperimento. Parang alam na ng aking toaster, nagagawa ako ng toast bukas. Sa quantum mechanics, mawawala ang intuition mo, tapos babalik ito bilang probabilidad. Panghuli, ang ikatlong haligi ay lokalidad na nagsasaad na para magkaepekto ang mga bagay, kailangang magkaroon ng kontak sa isang punto. Maaring mangyari ang kontak na ito direkta o sa pamamagitan ng bagay gaya ng sinag ng liwanag o alon ng radyo na nag-uugnay sa mga bagay. Kaya ang isang bagay na narito ay hindi basta-basta makakaapekto agad sa isa pa dahil kinakailangan pa rin ng oras kahit gaano pa ito kaikli para makarating ang signal doon. Ang 3 malalaking ideya o pangunahing haligi ay nabuo hanggang simula ng ika-20 siglo, ang pundasyon ng agham at matinong pag-iisip. Pagdating ng mechanics na quantum, binago nito ang lahat. Ipinakita na sa maliliit na sukat, nagiging hindi matibay na taburete ang mga haligi. Walang tiyak na katangian ang mga bagay hanggat di natin sinusukat. Ang hinaharap ay menu ng mga posibilidad, hindi nakasulat. Maaring magkaapektuhan ang 2 partikula agad kahit magkalayo basta sila ay magkaugnay. Kaya lumilitaw ang tanong,
Bakit kahit ang mga makroskopikong bagay ay binubuo ng napakaraming maliliit na bagay na may ganitong pag-uugali, nagagawa pa rin nating manood ng pelikula nang hindi naaapektuhan ng takbo nito dahil lang sa ating pagmamasid? Bakit hindi makatawid ang mga pato sa pader kahit walang nanonood sa kanila? Sa anong antas nagiging bangkito ang mga haliging ito? Saan mismo nangyayari ang digmaan sa pagitan ng dalawang magkasalungat ngunit magkasamang nabubuhay na mundo? Ang sagot ay nasa decoherence, isang penomeno na nagpapatahimik sa kakaibang katangian ng quantum para sa ating mga nakakaranas ng mundo bilang mga higante. Dahil sa dami ng partikulo sa paligid at sa loob natin. Kailangan nating maintindihan na sa makroskopikong mundo, hindi tulad ng mga kondisyon sa laboratorio, ang mga subatomikong partikulo ay palaging nagkakaroon ng interaksyon sa isa't isa. Para mangyari na ang elektron ay mapunta sa iba't ibang estado ng sabay, kailangan nito ng mahigpit na pagkakabukod ng eksperimento. Makikita at mapag-aaralan mo lang ang mga kakaibang panandaliang katangian kapag walang panlabas na sagabal. Ngunit, ang kapaligiran kung saan gumagalaw ang mga partikulo sa paligid natin ay napakarami ng interaksyon, kaya hindi nagtatagal ang mga superposition. Kaya, kapag ang microscopicong partikulo ay nasa superposisyon ng dalawang estado, ang malapit nitong kapaligiran na nababalutan ng mga larangan ng puwersa, daloy ng liwanag at napakaraming iba pang mga partikulo ay kumikilos dito na parang isang uri ng quantum na pandikit. At ito ay halos agad na ibinabalik sa realidad na pipilitang pumili sa lahat ng mga posibilidad. Ang bilis kung saan pinipilit ng universo ang isang partikulo na tumigil sa pagiging pilyo ay napakabilis at pangunahing nakadepende sa laki ng nasabing bagay at sa dami ng materya at enerhiya sa paligid nito. Para magka-ideya kayo kung gaano kabilis ang fenomeno na ito, isipin na ang superposition ng estado ng komplikadong molekula sa hangin ay nawawala sa loob lang ng 10 sa negatibong 30 segundo. Ang parehong molekula sa isang halos perpektong vacuum ng laboratorio, ngunit may presensya ng liwanag, ay maaari mapanatili sa estadong iyon ng 10 sa negatibong 13 segundo. Sa intergalactic vacuum na halos walang materya o liwanag, ang parehong molekula ay theoretical na magkakaroon ng decoherence time ng wavelength nito na pwedeng umabot ng ilang 10,000 taon. Sa totoo, lahat ng bagay, kahit makroskopikong bagay tulad natin, may sariling wavelength. Maliban na lang kung mas mabigat ang bagay, mas maikli ang wavelength nito. Para sa bagay na kasing bigat ng tao, ang wavelength nito ay 10,000 bilyon beses na mas maikli kaysa sa wavelength ng elektron. Pasensya na, pero masyado tayong malalaki para magpakita ng quantum na pag-uugali. Pareho lang tayo ng mga katangiang alon ng isang pader na ladrilyo. Sa ngayon, sa laboratorio at sa ilalim ng sobrang kontroladong mga kondisyon, nagawa nating itulak ang hangganan sa pagitan ng mga mundong may klasikong pag-uugali at mga mundong may quantum na pag-uugali. Nagawa nating ilagay sa superposisyon ang isang molekula at mga organikong molekula na binubuo ng halos 2,000 atomo. Dahil binubuo ka ng nasa 10 sa kapangyarihang 27 na atomo, hindi mo pa kayang tumawid sa mga pader. Ngayon, layunin ng modernong pisika na makagawa ng teoryang magpapaliwanag sa dalawang tila magkasalungat na universo ng sabay. Para magtagumpay dito, sinusubukan ng mga pisiko pagsamahin ang pangkalahatang relatibidad na naglalarawan sa kilos ng malalaking bagay tulad natin, mga bituin, galaksya at espasyo-oras at mechanics na quantum na tumutukoy naman sa maliliit na mga subatomikong partikulo at mga fundamental na larangan. Ang teoryang ito ay obra maestra ng pagkakaugnay at mahusay na naglalarawan sa sarili nitong larangan nang hindi gumagamit ng ibang wika. Upang makahanap ng karaniwang bokabularyo para sa kanila, pinag-aaralan ng mga pisiko ang kondisyon sa pinakamatinding bahagi ng universo kung saan nagtatagpo ang dalawang teoryang ito sa kamangha-manghang paraan, gaya ng malapit sa mga itim na butas o Big Bang. Ang isang pisiko ay ang paraan ng mga atomo upang pag-isipan ang mga atomo.